Walang paligoy-ligoy at diretsahang hinamon ni Atty. Ferdinand Topacio ang sino mang pumapabor sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Topacio, hindi lamang karapatan ng dating Pangulo ang nayurakan ng kasalukuyang gobyerno, kundi pati ang mismong konstitusyon ng Pilipinas. Ito po ay maliwanag na ito ay illegal, wala pong basihan, labag sa konstitusyon. At ito ay plain and simple kidnapping. At alam niyo po, kung sino nagsasabing hindi, hinahamon ko ng debate kahit kailan, kahit saan. At ipakikita ko kung paano ito ay talagang labag sa batas. Matatanda ang bumuhos ang kaliwat kanang reklamo at pagkadismaya mula sa publiko laban sa pamahalaan, pulisya at iba pang law enforcement agencies matapos ang kontrobersyal na pagsuko ni Duterte sa poder ng International Criminal Court o ICC, at hindi lang sa Pilipinas dahil maging mga Pilipino sa ibang bansa at mga dayuhan ay nakisimpatya rin sa dating Pangulo. Patunay dito ang sabay-sabay na pakikiisa ng buong mundo sa kanyang ika-80 kaarawan, isang araw ng paninindigan laban sa kawalan ng hustisya, paglapastangan sa batas at pagsuko sa isang Pilipino na walang ibang ginawa kundi mapabuti ang bayan. At habang tumatagal ang laban ng mga Duterte sa The Hague, Netherlands, isang malinaw na mensahe ang ipinaabot ni Topacio sa sambayan ng Pilipino: bumoto ng tama at piliin ang nararapat na mga kandidato at sila ang mga kaalyado ng dating Pangulo. At isa sa kanyang partikular na ipinapakiusap ang matagal ng kaibigan at senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy na nagsilbi ring spiritual leader sa Duterte administration. Ako'y nakikiusap lamang po na lahat po ng mga kandidato na alam ni po ninyo na kaalyado ni Tatay Digong, at alam po ninyo na sila po ay sincero na ipagpapatuloy ang ipinaglalaban ni Tatay Digong. Yun po ang suportahan natin sa darating na eleksyon, at kasama na po dyan siyempre ang ating mahal na pastor. At hindi rin nagpahuli ang butihing pastor sa pagbibigay ng mensahe sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi nalalayo ang kanilang sinapit ng dating Pangulo, ngunit sa kabila ng lahat, nananatili silang matatag at tapat sa paglilingkod sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Yung sa West Philippine Sea, hindi natin kontrolado yun kasi napakalayo, napakalawak, pinag-aawayan ng 4 hanggang 5 bansa. Pwede tayo magpadala doon ng mga barko, minsan nahihirapan, bumabalik agad dahil kulang sa gasolina at pagkain. Pero yung eroplano na hinanda natin, nilagyan natin ng jet fuel, ng pagkain para ibiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte, isang Pilipino sa other side ng mundo. Yun kaya natin kontrolin yun. Bakit natin sinurrender ang isang Pilipino sa mga dayuhan? Ibig sabihin, yung sovereignty resides in the Filipino people. Sinurrender natin ang isang Pilipinong buhay, sinurrender natin ang soberanya ng bansa. Kaya ngayon, nakikita niyo po ba na ang gobyerno natin ngayon ay mahilig na mag-downplay kahit na malinaw yung optics nito, pero pilit na inililihis? Kagaya lamang po, maliban dyan sa bilang po ng mga dumalo, no? Sumuporta sa kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. May isang pahayag pa ang isang opisyal ng kapulisan na yung kriminalidad daw ngayon sa bansa sa social media lang, nagpapalala lang yan daw yung mga post sa social media, bagkos ay bumababa naman daw yung crime rate na kanilang naitatala, Chairman. alam niyo, hindi ko maintindihan kung sino mga nag-a-advise dyan sa mga yan eh. Nababaliw kasi sa kapangyarihan yung iba dyan. Naakala nila nasa posisyon sila ngayon, kaya na nilang gawin at sabihin kahit anong bagay, kahit hindi totoo. Alam nyo, yung mismong Facebook account ng PTV, yung mismong Facebook account ng PCO, yung mismong Facebook account ni Bongbong Marcos, kapag meron kayong pinost at kinoment doon, dati, kumbaga kunyari 10,000 ang nag-comment, halos 9,000 out of 10,000 ang tumatawa na lang. Ibig sabihin, hindi na naniniwala sa announcement at post. Anong ginawa ng PTV, PCO at Bongbong Marcos Facebook page? Tinanggal na lang yung bilang para hindi makita kung sino yung tumatawa
at bilang ng mga tumatawa at nagagalit. Doon na lamang Bakit nyo tatanggalin yung bilang? Kasi nakikita ninyo, mayorya ng mga netizens at nagre-react ay natatawa na lang o nagagalit sa kada post nyo araw-araw. 'Di ba? Pangalawa, sasabihin nila, hindi, mga trolls lang yan. Paano? Yung mga trolls bumoboto? Noong 2016, sinong pinaka-binotong tao sa buong Pilipinas na leader, national leader? Rodrigo Duterte. Sinong ipinakabinoto ng mga taong bayan, milyon-milyong mga Pilipino sa buong kasaysayan ng bansa noong 2022? Vice President Sara Duterte. Yung mga yon ay hindi trolls. Dahil dumaan yun sa COMELEC. Therefore, mayorya ng mga Pilipino noong 2016 at 2022 at mga nagko-comment ngayon sa social media ay hindi trolls at supporter talaga ng Pangulong Rodrigo Duterte. Anong isang katunayan dyan? Yung nangyayari ngayon kay Senador Amy Marcos. Alam nyo, may puntos kasi pag ikaw ay re-electionist. Bakit? Senador ka na So you are running again for your same post, di ba? So kapag ikaw incumbent, you have the advantage. Pero bakit wala si Senador Amy Marcos doon sa top 12 recently? At hindi lang isang advantage niya bilang incumbent senator. Dalawa ang advantage ni ma'am. Siya ay sister rin ng incumbent president, di ba? So dapat imumultiply mo yung advantage na yon. Ikaw ay incumbent senator, ikaw ay kapatid ng incumbent presidente ng Pilipinas. Bakit wala doon sa 12 na winning numbers si Senator Amy Marcos? It is because of the Duterte factor. Duterte votes. Kaya nga ang number 1 senatoriable ngayon, Senador Bongo. At sa Kongreso, ang nagda-number 1 na party list ngayon, Duterte Youth Party List. Ibig sabihin, hindi naman trolls ang in-interview sa mga survey ng mga survey firms ng bansa, mga tunay na Pilipino. Ibig sabihin, ang sentimiento ng taong bayan ay para kay Pangulong Duterte, para kay Vice President Sara Duterte. Kaya nangunguna si Senador Bongo at nangunguna ang Duterte Youth Party List. Sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga kapwa Duterte supporters, sa mga naniniwala kay Pangulong Rodrigo Duterte at naniniwala na dapat ang mga Pilipino dapat dito kinakasuhan sa ating bansa under the judicial system of the Philippines. Alam niyo, masabi ko sa inyo, ating mga kababayan, yung soberanya ng bansa nakalagay sa Constitution, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, tayo ang soberanya ng bansa. Yung sinasabi ng administrasyon na hindi iso-surrender, not an inch of West Philippine Sea will be surrendered. Alam niyo, masabi ko sa inyo, lahat naman tayo gusto mas malawak ang teritoryo natin. Yung area na yon, napakalayo. Bato-bato at may tubig at pinag-aawayan ng 4 hanggang 5 bansa. Para mapuntahan natin yon, hirap na hirap tayo. So hindi talaga natin matansya yung lugar na yon. Pero yung isang Pilipino, buhay ng isang Pilipino na nakalagay sa Constitution, sovereignty resides in the Filipino people. Kapag sinurrender natin ang isang Pilipino sa mga dayuhan, sinurrender natin yung soberanya ng bansa sa mga dayuhan. Yung sa West Philippine Sea, hindi natin kontrolado yon kasi napakalayo, napakalawak, pinag-aawayan ng 4 hanggang 5 bansa. Pwede tayo magpadala doon ng mga barko, minsan nahihirapan, bumabalik agad dahil kulang sa gasolina at pagkain. Pero yung eroplano na hinanda natin, nilagyan natin ng jet fuel, ng pagkain para ibiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte, isang Pilipino sa other side ng mundo. Yun kaya natin kontrolin yun. Bakit natin sinurrender ang isang Pilipino sa mga dayuhan? Ibig sabihin, yung sovereignty resides in the Filipino people. Sinurrender natin ang isang Pilipinong buhay, sinurrender natin ang soberanya ng bansa. Kaya ngayon, kahit yung maliliit na bansa katulad ng East Timor, Timor-Leste, hindi tayo iginagalang ngayon. Dahil sabi nila, bakit kami maniniwala sa inyo? Sa judicial system ninyo? Sinurrender nyo nga ang Pilipino sa judicial system ng mga dayuhan. So ganyan ang nangyayari sa atin ngayon sa pananaw ng iba't ibang bansa, sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya ngayon,
nagagalit ang mga Pilipino, at ngayong panahon po na ito, ang ating panawagan, hindi na dapat tayo manahimik, hindi na dapat tayo mag-iyakan, dapat tayo lahat ay manindigan. Kung yung ating mga kandidatong senador at party list at mga politiko walang paninindigan, tayong taong bayan, milyon-milyon ang maninindigan para sa bansang ito, at sisimulan natin in 42 days ngayong eleksyon na ito. Manindigan tayo na hindi natin iboboto at hindi natin ipapanalo yung mga senador, party list, mga gobernador, mayor at congressman na walang paninindigan at bumabalingbing. Bakit? Tayong lahat ay hindi babalingbing kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte, at dapat yung mga yan na balimbing at walang paninindigan ay matalo simula po ngayong eleksyon na ito. You know, in fact, no, if you look at him, no, bakit yung outpouring of love kay PRRD all over the world is phenomenal. Why is that? PRRD, that's why he is so beloved by the world. He is so authentic. No, at saka hindi siya, I could go on and on. He is such a gift to humanity. Kayo po ay nanilbihan during Duterte administration. Paano po ba nagsiselebrate si former President Duterte sa kanyang kaarawan? Meron bang duran-duran? Hindi. Si President Duterte, napakasimple na tao. Unang-una sa lahat, no, pagdating sa pera ng taong bayan, dumating pa sa punto na napaka-OA sa tingin ko, pero ngayon I appreciate it so much. Mula sa pagkain namin hanggang sa ilaw, hanggang sa aircon sa Malacanang, napakapulido niya na hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. No, hindi siya magnanakaw, hindi siya papayag doon sa budget na napakaskandaloso. Hindi mangyayari yon. At hindi nangyari yon kay President Duterte. How did he celebrate his birthdays? Sa bahay lang siya. Gusto lang niya matulog. Yun yung pinaka-luxury niya sa buhay. At hindi siya, ayaw niya ng regalo, ayaw niya yung party-party, ayaw niya yon. Lalo't lalo yung marangya, ayaw niya yon. Gusto lang niya sa bahay lang siya, kasama ng pamilya niya. Wala nga bisita eh. Ayaw niya ng bisita-bisita. Parang nagbe-beg off talaga siya. So, such a great example of what a leader ought to be. Kasi nagkalimutan na eh. No? So for me, si PRRD, gusto ko na nasa world stage siya ngayon. Kailangan ipakita natin sa mundo kung sino siya, no? Kasi mga leaders ngayon wala nang North Star, wala nang guide. Ang lalakas, ang kakapal pa ng mga mukha magbalandra ng mga sasakyan nila, mga bag nila, no, na milyon-milyon, walang kahihiyan, and it's not just in the Philippines but all over the world. But I would venture to say ang Pilipinas gifted talaga sa pagkamagnanakaw, ang mga nasa gobyerno, ang kakapal ng mga mukha talaga, at saka talagang walang kahihiyan. And this is what PRRD shows us. Paano mahiya sa Pilipino, no? Paano mahiya dapat ang mga opisyal sa gobyerno na hindi ninyo nanakawan ang Pilipino at magsisilbi kayo, at sinabi pa niya, hindi kayo special, mga trabahante lang tayo sa gobyerno, dapat bumalik tayo doon, ang Pilipinas at ang buong mundo. The whole world should follow the example of President Duterte and ask of your leaders to be what he was to us. He was very humble, very simple, and if you went to his house, sure ka, 100 million %, ito ang isang president na hindi nagnakaw sa Pilipino. Napakasimple ng bahay niya, napakasimple ng pamumuhay niya. So, habang malungkot tayo na nandyan siya sa The Hague at tinanggalan siya ng karapatan, dapat alam natin na alam niya kung anong ginagawa niya, at gawin na natin yung best natin. Kailangan makita ng buong mundo itong busilak na leader na ito. No, there are a few leaders that are like him, but they are more the exception than the rule, which is why the world is the way it is. No, it's made of greedy people who have no real love in their hearts. And si President Duterte, alam mo, more than anything, no, for me, personally, he's a first-rate human being.
Wala siyang panggap-panggap. He's the kind of person that has healed himself so that he no longer wounds other people and he no longer wounds the world. He's a very healing presence. So if in his presence, in fact, no, if you look at him, no, bakit yung outpouring of love kay PRRD all over the world is phenomenal. Why is that? I think that's a very important lesson for all of us to learn, that a human being, when he does the work that's required of him to heal himself and to individuate, ganyan ang resulta. In other words, your best gift in the world is to be who you truly are. And this is who he truly is. PRRD. That's why he is so beloved by the world. He is so authentic. No? At saka, hindi siya, I could go on and on. He is such a gift to humanity. He is such a gift to me personally. I love this man so much and I will never leave him. You know what? Just a short story, kausap ko si ES, no? And ES Bingbong Medialdea, ES natin, no? And I was telling him, ES, we could not have imagined this happening, diba? That PRRD would be in prison, that we would be taken in this place, diba? Itong ganito, I could never have imagined it. And yet I have to tell you the truth. I feel so honored to be by your side until the end. Even with PRRD, I am so honored to be here with you. So that's how I feel. Happy birthday, President Rodrigo Roa Duterte. You are so beloved by me and by the Filipino people and soon by the whole world. Mhm. And isa rin sa dapat na malaman ng ating mga kababayan, kahit noon pa nung mayor siya, hanggang sa naging presidente siya, every panahon ng kanyang kaarawan, sabi mo nga, hindi siya nagse-celebrate ng bongga, walang mga kung ano-anong mga handaan. Mas pinipili pa niya na bumisita doon sa mga kabataan, mga cancer patients, no? Malimit talaga yan, always talaga yan. Lagi siyang present every now and then, nung mayor pa siya, nung local official pa siya, hanggang sa kasalukuyan. At makikita na nga lang natin siya, di ba? Napapaluha every time na makakasama niya itong mga cancer patients na ito, ng mga kabataan na tuloy-tuloy yung pagtulong sa kanya, Doc. Maliban dito, Doc, yung kaibigan natin, si King Rodriguez, photographer, photojournalist at nagtrabaho din dyan sa Malacanang, meron siyang kinompile, meron siyang pinost dito sa kanyang social media accounts, yung pagbow ni former President Rodrigo Duterte kahit saan, basta meron siyang makakaharap ng mga Pilipino. At sabi nga niya dito sa kanyang social media post ni King Rodriguez, the thing that most impressed and caught my attention about former President Rodrigo Duterte is not just his fist gesture, which resembles his leadership, but his gesture of bending down to every Filipino. No matter who you are or your position, he will bow down to you not just to express his thanks, but to humble himself and show his immense respect and love. Komento mo ukol dito, Doc. Oh, kuhang-kuha ni King. Kuhang-kuha ni King yung sinabi niya. Yung pagbow ni PRRD, no, is a gesture that's symbolic of all that he truly is. And I've had the great privilege of seeing him, no, even behind cameras, serve the Filipino people every moment of his waking hours when he was president, even as a public servant. Pero yung naabutan ko kasi yung president siya, di ba? Yung pagbow niya na yan, ang ibig sabihin niya, kayo yung boss. Kaya ako nandito kasi pinagkatiwalaan ninyo ako. Salamat sa tiwala ninyo, hindi kayo nagkamali sa tiwala ninyo. And yung remember when he stepped out of office na, tapos we wanted to give him a send off, di ba? And ang title, Salamat PRRD. You had it edited. He said, Salamat, PRRD. Ibig sabihin siya yung nagpapasalamat sa atin. No, so at ayaw niya talaga yung mga bongga-bongga. But that time, pumayag na siya kasi basta ganun yung trust. In other words, thank you. You gave me the privilege to serve you. You gave me the trust to serve you. And that's how it ought to be. No, hindi ka bumili ng boto. Kaya ka ibinoto dyan, hindi dahil sa AX, tupad, yak, akap, or nanakot ka, or nandaya ka, kinausap mo kung sino-sino para i-rig yung elections. Nandyan ka.
kasi may tiwala ang Pilipino sa'yo. Therefore, yung tiwala na yan, pagkakaingat-ingatan mo yan by serving the Filipino people. Alam mo, behind his back, we called him the biggest president kasi sasabihin niya talaga yung bigas. Huwag niyong kakalimutan yung bigas. Kapag kunyari may mga disasters, may anything, no? Lalo na yung disasters. Yan ang inuulit-ulit niya talaga. Lorraine, yung bigas. Yung bigas. Na parang tatay talaga siya. And di naman siguro tayo stupid, no? Why did I give my life to this man? Because all of my adult life, I've worked for the poor and with the poor. And I really wanted to take people out of poverty. And I saw in this man the heart of a true leader, someone who truly loved and really was yung kanyang, it was a privilege for him to really serve the poor and to defend the defenseless. Ayaw na ayaw niya yung abusado. Ayaw na ayaw niya yung mga pinakaayaw niya yung mga nare-rape. Ayaw niya yung ganon. Pinakaayaw niya yung government official na ginagamit yung kanyang poder para saktan ang Pilipino at para magmayabang at para abusuhin yung kanyang kapangyarihan. Yan ang pinakaayaw niya. No? So, regalo talaga sa atin si PRRD. Doc, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon na ngayong umaga. Mabuhay po kayo. At dyan sa mga kababayan natin at abangan natin yung mga pagtitipon po ninyong gagawin maya-maya dahil nakatutok po tayo sa kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Jade. Maraming salamat, Admar. Happy birthday, Mr. President.